I could see and experience, sa aking personal knowledge bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at ahensya, bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee, bilang nag-signify at talagang hindi pumirma sa BICAM version dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa ating konstitusyon, dahil binawasan ang budget para sa 4Ps, at bilang kasama ng minority leader kong si Senator Coco Pimentel, bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 2025 dahil din sa mga isyung iyon. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihing ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na, well, ihahablan nila kami, ang Kongreso, sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA. Pero ma'am, dun sa nabasa niyo, wala kayong nakita na blank item o blank line? Hanggang sa punto na bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting na dinaluhan ko, wala akong nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Ano kayong lumalabas o pinapakalat na kopya? Anyway, Mark and then Nimpa. First, we know about the allegations of Representative Ungab and former President Duterte. So we checked the BICAM, ma'am. Sa BICAM po yung blank items, special provision, special amendments to the provisions, and supposedly the blank items refer to irrigation, coconuts, fertilizers, etc. So my first question is, does this mean dahil blank items na magiging klaseng items, ito ba yung mga graft-prone items kaya blank? Kasi there's an allegation na blank checks daw siya so that favored politicians can fill in the amount that they want from that project. And my second question is, sabi ni SP dahil sa politika dahil malapit ang election, do you agree and do you find Duterte and Ungab credible critics of the budget? Thank you. Sa pagkakilala ko kay Representative Ungab, isa siyang seryosong mambabatas. Please don't ask me if I find Duterte credible. Alam niya na yung sagot dyan. Na ito ay isang political na issue dahil palapit ang eleksyon. Of course, halos anything and everything sa politika at paggogobyerno ay politikal, pero higit sa pagiging politikal, ito naman po ay usapin ng buwis ng mamamayan. Ito po ay usapin ng pera ng gobyerno na taon-taon sinasabatas ng Kongreso sa paano dapat ito ginagastos at paano dapat ito kwinenta at ginawang accountable sa nakaraang mga taon. Kaya lalo na dahil ito ay isang seryosong issue at tanong, kailangan naming harapin mas doon sa frame of mind na iyon, na i-account namin ito. Hindi lang sa buong gobyerno, pero i-account namin ito sa mamamayan na nagbuwis para makalap ang mga pondong ito at para sa kanila sinasabi namin at dapat na ginagastos ang pondong ito.
Well, nasagot ko rin siya kahapon. No? Kasi sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, na wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong intention nila. But again, maybe it's to create, as usual, to create, to divide, to create politics. Saka, sabi ko nga po, that is a very unfair and irresponsible statement. That's fake news.